Kape tayo guys. Habang nagmumuni-muni. Charot. Maingay, may washing ako. Tapos, birthday ngayon. Bukas, birthday ni Sharina. So, nagbibake ako ng cake. Alam nyo na. Sabi niya kanina, tomorrow is my birthday. We don't have a cake. Ba? Kadimanding bata, oy. Sabi ko, nagluluto na nga eh. Natuwa naman siya. Kasi, pinakita ko sa kanya, gumagawa ako ng cake. Wala naman kaming bisita, kami lang. So, maliit na cake yung gagawin ko. Pero, basta may decoration, ayan. Happy na yan siya. Ganun lang. Simple lang naman yung birthday dito sa US. So, simple lang. Pwedeng hindi na kayo mag-invite. Kasi kung sa Pilipinas, syempre, may mga bisita. Dito wala naman. So, tuwa na yan siya rin na may maliit na cake. Ayan lang. Ay, nako. Kakapagod. Hindi ako nag-garden today kasi nga nagluluto ako. So, yung asawa ko lumabas kasama yung si Aj. Nasa doktor sila sa Costco kasi yung sa mata. Hindi na ako sumama kasi gumawa ako ng cake. Sabi ko magpapaiwan na kami sa bahay. Madalas sumasama naman ako. Kaya lang may mga time talaga na kailangan atupagin ang mga trabaho dito sa bahay. So hindi na ako si Aj na lang. Si Aj yung pinapasama ko kasi hindi ko pinapaalis yung asawa ko na hindi kasama si Aj. Kasi para hindi siya ma-bored pag mag-drive, 'di ba? Para hindi siya mamaya makatulog. Sabi ko kaya daldalin mo yung daddy mo para hindi siya makakatulog. Hindi, okay na. Pag malapit lang. Pero yung kasi, sa Costco. So, sabi ko sa mama, yung anak namin. Para hindi ma-bored daddy nila. Ayan, guys. Yan yung dito sa, pag nag-asawa ka ng Amerikano, yung, pag nag-move ka dito sa US, maraming changes yung adjustment na gagawin mo lahat. Hindi ka lang mag-a-adjust sa culture, hindi ka lang mag-a-adjust dahil sa partner mo, mag-a-adjust ka pa rin dahil sa surroundings, sa lugar, sa lahat. Yung parang lahat kailangan mo i-adjust, left and right. So, marami kang adjustment na gagawin na bago ka mag-asawa, yung foreigner, dapat willing kang talagang pag-isipan mo kasi hindi siya madali. Alam niyo yung iba na di-depress dito. Kasi nga, lalo na yung mga first time nila mag-abroad. Tapos biglang pupunta sila dito. Tapos iba yung climate, iba yung in day-to-day life. Iba, sobrang iba. Like, dito hindi uso yung pupunta ka sa kapitbahay mo na agad-agad walang pasabi, hindi uso yan. Tapos wala ka rin makikita ng mga naglalaro. Alam mo kasi sa atin, yung makita mo lang yung mga bata na naglalaro sa labas, sa lansangan, parang iba yung vibes. Dito wala kang makikitang ganun eh. At least dito sa amin, sa area namin, maraming naglalakad pang hapon. Pero wala rin naman mga pakialam mga yan, di ko mang kilala. Yung iba kapitbahay namin, yung iba dumadayo lang dito kasi sa area namin, sa labas, maganda yung kalsada, parang, di ba, flat, nakikita niyo sa mga video. Maganda siyang lakaran. Sa iba kasing area dito, hindi safe lakaran, maraming sasakyan. So, yung mga tao na walang paglalakaran sa bahay nila malapit, dumadayo dito. Kaya marami kang makikita na tawag namin walkie-talkie, yung nagkikwentuhan habang naglalakad. So, marami yan dito sa area namin. Pero iba yung kaya pag pumunta ka dito, isa yan sa mga ikakagulat mo, yung biglang, ay, iba pala doon. Ay, bakit wala akong mga naging kaibigan. At kahit may mga kapitbahay kang Pinoy, hindi mo malalaman unless
yung magkasalungat kayo doon sa sa grocery. Tapos depende din sa area, pag gaya ng dito sa area namin sa Hawaii o kaya yung area namin sa Washington, wala kasi talaga guys yung malalaking mall, no? Gaya sa atin, pupunta ka mag-mall, tapos wala ka lang namang bibilhin. Pupunta ka lang doon dahil bored ka sa bahay, magpapalamig ka lang. Dito walang ganun. Parang may mga dito, may mga, hindi na nga uso yung sini ngayon, di ba? Or, may mga shopping center din dito, pero iba din yung sa atin. Kapag magugulat ka talaga. Parang, ay, ganun pala doon. Kaya yung iba pinipili pa rin nila, bumalik ng Pinas. Hindi, yung iba, yung nila, depende kasi sa family din. Yung iba, gusto na lang mag-stay dito para lang makaiwas sa family sa Pinas. Kasi, mag-cause din ng stress. Pero iba yung vibes talaga. Yung lahat na ng adjustment. Pero kung dapat lang talaga matapang ka. Yung parang buo yung loob mo na gusto mo mag-move dito. Kasi kung nagdadalaw-dalawang isip ka tas mahina yung loob mo, I don't think na para sa iyo yung Amerika. At sabi ng iba totoo naman mahal din kasi yung cost of living dito. So, nasa personality mo pa rin yan. Kung matapang ka, kung talagang determinado ka na yung parang wala kang pakialam na may kaibigan ka o wala, okay lang sa'yo, kayo lang ng asawa mo. Okay lang. Kasi depende rin naman yan sa mapapangasawa mo. Kung halimbawa, yung asawa mo, hindi siya mahilig gumala. Ganun. So, kasi marami din naman pasyalan dito. Yun nga lang. Magdra-drive ka pa, kalayuan din. So, kung yung asawa mo hindi siya masyadong gala, pipilitin mo. So, I think I would suggest na yung mga bagay na ganyan, kahit maliit lang, hindi big deal kasi, pero it could end up na pag-aawayan nyo pa rin when the time comes. So, dapat maging open ka pa rin sa changes at parang made halfway kayo na ganito yung adjustment na gagawin. Kasi kailangan mag-adjust rin namin siya. Yan. Yan lang. Minsan talaga nagmumuni-muni ako na parang, kasi nung nasa Pinas pa ako, napaka-friendly ko, dami kong kaibigan. Yung nasa Taiwan ako, lagi akong nasa labas. So nung dumating ako dito, parang nanibago ako sa part na yun na wala akong masyadong kaibigan. At hanggang ngayon, wala akong masyadong kaibigan dito sa Amerika. Kami lang ng family ko. Kaya yun, birthday ni Shireen na wala kang bisita. Kasi may isa kaming kaibigan dito, malayo. At busy din siguro. So, tapos yung asawa ko may mga appointments. So, mahirap din. Mahirap i-adjust. May trabaho yung asawa niya pati. Tapos, Miyerkules. So, I think weekend lang sila available. So, hindi basta-basta dito mag-invite ng friends. Kahit invite mo man, di rin makakapunta. Nanibago ako dun sa part na yun. Pero hindi naman ako super gala. So, hindi ko masyadong kasi namamasyal din naman kaming mag-anak. Hindi sa akin masyadong naging big deal yun. But I would say sa change na yun yung big part lang talaga, yung katahimikan. Kasi pag hindi ka sanay sa tahimik na lugar, tapos bigla kang pumunta dito, ayun, maninibago ka. Lalo na yung mapuntahan mo medyo province or medyo countryside siya, hindi matao. Kasi dito, minsan halimbawa yung asawa mo, yung pupuntahan mo yung bahay, nasa gitna ng 10-acre property, di ba? Wala kayong kapitbahay. So, tahimik. Ibon mga kasama mo. Dapat alamin mo muna yan bago ka pumunta dito. Para sa akin, sa Hawaii kasi may kapitbahay kami pero parang wala din naman. Hindi naman dito yung magkakapitbahay na, oy, pahingi ulam. Hindi uso yan. So, wala rin. Deadma. May tenant niya kami sa babae. Hindi rin parang bihira nga kami magkita, hilo lang.
So, hindi siya hindi ko rin masabi na advantage yung may kapitbahay kayo. Kasi depende sa kapitbahay. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. Imot-imot muna tayo habang nagluluto ako, nagkakape. Thank you so much sa panonood ng vlog ko. See you on my next one. Bye!